Hi mga kaineral, so sa video natin ngayon is pag-uusapan natin ng isa sa pinakamalakas na underbone sa kanyang category. So tara, samahan niyo ako, let's go. Walang iba mga kaineral kundi ang Suzuki Raider 150 Fi yan. So napakaganda ng kanyang bagong kulay mga kaineral. Actually 2023 pa to. So isa to sa mga latest color ni Raider yan. Pag-usapan agad natin ang makina ng motor na to. So ang motor na to merong 147.3cc engine displacement, naka 4-stroke, 4 valves at meron siyang dual overhead cam. So napakalakas ng motor na to, kitang-kita naman natin, no? At napapatunayan naman natin yan all over the years. Liquid cooled na rin ang motor na to mga kaineral at meron siyang 6 speed. Din itong max power na 13.6 kilowatts at 10,000 rpm. At meron din siyang max torque na 13.8 newton meters at 8,500 rpm. Meron din siyang bore stroke na 62 mm by 48.8 mm. Ang compression ratio naman niya mga kaineral is nasa 11.5:1. At higit sa lahat, fuel injected na rin ang motor na to. Pero kung mapapansin nyo mga kaineral, hindi pa rin nawala yung kanyang kickstart. Ang tawag pala nila dito sa kulay niya mga kaineral is metallic matte stellar blue. Yan. Pag-usapan agad natin ang mga physical features ng motor na to. So dito tayo magsimula sa kanyang headlight. So ang kanyang headlight ay naka LED na mga kaineral, no, yan. Pero ang kanyang mga turning lights is naka bulb type pa rin. Pero maganda siya kasi intact na siya sa headlight. Kaya hindi siya prone sa sagi. So meron din siyang parang maliit na ilaw dito. And then may emblem na Suzuki dito banda. Tapos may pagka-matte kung sa gitna na visor, matte blue. Sa gilid is ano siya, may pagka black, may mga glitters siya mga kaineral, yan. And then may nakalagay dito na fuel injection, yan. Ang suspension naman niya sa harap mga kaineral is naka telescopic fork na siya, no. Pero maganda siya kasi parang meron siyang cover dito para yung mga dumi is hindi talaga rerekta sa ating telescopic fork. And then ang kanyang tapaludo sa harap is naka glossy black na, yan. Pero kung titingnan nyo mabuti mga kaineral, meron talaga siyang glitters, yung mga maganda yung pagkapintura niya. Kita mo talaga na quality yung product ni Suzuki. Dito naman tayo sa braking system niya. So ang braking system nito sa harap mga kaineral is naka disc brake, naka dual path caliper, at saka napakalaki na kanyang disc plate. Yan, tsaka wavy. So panigurado malakas ang braking system nito. Tapos ang kanyang mags mga kaineral para siyang may pagka brown. Yan. So napakatingkad ng kulay kaya eye-catchy siya. Tapos ang gulong niya sa harap is may tire size na 70 by 90 by 17. Yan. So tubeless na rin to mga kaineral. Papansin niyo mga kaineral, napakalaki ng kanyang radiator, yan. Kanyang coolant. And then maganda na rin yung busina niya is kasi protektado, merong karang cover sa dito para kung may mga bato hindi siya tatama direkta sa ating busina. And then ito yung tsura ng kanyang ilalim, yan. Ito yung banda sa kanyang gilid mga kaineral. So nandito yung decals ni Suzuki, tapos matte blue yung katawan niya. And then may nakalagay dito na dock for valve, Suzuki Advanced Twin spar frame, yan. So makita mo mga kaineral, napakalinis tingnan ng kanyang decals, yan. Tsaka maganda rin yung pagkalagay, combination ng parang brown sa something na may pagka black tapos matte blue, yan. Hanggang doon yan sa may angkasan mga kaineral, para siyang camouflage yung datingan niya sa akin, no. Ganda na rin ang mga side mirror nito mga kaineral, no, malaki kaya kitang kita kung ano man ang nasa likod.
Dito naman tayo sa mga pindutan niya mga ka-general. So nandito yung sa kanyang separate na mga switch, sa daytime running light, sa kanyang hazard, and then high beam, low beam, tapos turning lights niya, and switch, tapos busina. Sa kabila naman is napakasimple lang ang electric start, yan. Tapos dito sa kanyang susian, yan, and dito yung shutter lock niya, dagdag sa kanyang security feature, tapos susian. So isusi pa rin si Raider mga ka-general. Ang kinaganda rin sa motor na to mga ka-general is fully digital na tong kanyang meter panel. Kaya panigurado napaka-visible nito, mapaumaga man o gabi. Then turning lights niya mga ka-general yan. Tapos sa check engine, then kanyang coolant, kanyang high beam, low beam indicator, neutral indicator, turning lights. So separate yung kanyang turning lights mga ka-general. Yan. Gustuhan ko sa Raider mga ka-general is meron siya ditong parang maliit na kalagyan ng mga gamit. So ORCR pwede dito, mga ballpen, lapis, o maliit na papel yan. So mababaw lang siya. So yan ang itsura niya. So meron din siyang lock. So napakaganda rin tignan na kanyang tambutso mga ka-general. Slim lang siya pero malinis tignan. Yan. And then ito na may itsura na kanyang gulong sa likod. So ito ay may tire size na, ito tingnan natin, 80 yan by 90 by 17. So tubeless na rin siya. So again maganda pa rin yung kanyang kulay ng mugs, napaka eye catchy. Tapos ang braking system niya sa likod is naka disc brake pa rin. Yan. Ko lang mga ka-general sa kanyang shift, sa pag-shift ng gear is unlike sa ibang motor, meron siyang apakan dito. So hindi mo na siya huhugutin dito kung maglipat ka ng shift or mag-shifting ka ng gear. So pwede mo na lang siyang apakan dito, kasi ang iba bumibili pa yung may apakan dito guys. Sa sniper ko wala siyang ganito, puro lang siya ganito mga ka-general. So kailangan ko siyang dukutin dito pababa kung mag-shift ako ng gear. So kung dito sa Raider is apakan ko lang siya dito. So maganda siya mga ka-general. Approve sa akin tong ganitong style ng shifting. Dito naman sa suspension niya sa likod, naka monoshock siya. Tapos napakaganda ng brand mga ka-general. Ayun Showa. Alam naman natin na kilala ang Showa sa kanya mga magagandang suspension. Kaya panigurado maganda ang bounce ng Raider FI. Dito banda mga ka-general is makikita mo yung susian para sa kanyang underseat. Yan, tingnan natin anong tsura yan. So ito yung tsura niya mga ka-general. Wala ka talagang pwedeng malagay maliban sa mga tools. Yan Yan. So napakaliit lang na kanyang grab bar sa likod para sa angkas. Ang fuel tank capacity ng motor nito mga ka-general is nasa 4 liters. And ang estimated fuel consumption nito is nasa 45 to 50. So again, depende pa rin yan sa atin, sa ating throttle habit, kung gaano natin kalakas bigain ang ating silinyador. Dito sa ilaw niya sa likod mga ka-general is ito siya. So naka LED na ang kanyang tail light at brake light. Ang kanyang turning lights naman is naka pa rin siya, bulb type. Pero goods pa rin kasi intact siya, hindi siya nakalabas, kaya hindi siya prone sa sagit. Tapos ito na may tsura ng kanyang plate light, meron na rin siya niyan. Tapos lagay ng plaka. Yan, tapos may sticker ni Suzuki dito. Ang motor naman nito ay may seat height na 765mm at ground clearance na 150mm. Ang motor na to ay meron din dry weight na 109 kg. Kaya napakagaan ito mga ka-general, Goods na goods din ito sa mga pang daily, especially sa traffic kasi manipis siya at the same time magaan. So upuan naman yung mga ka-general, tingnan natin. So hindi siya ganun kalapad, pero maganda siya kasi siya, malambot at the same time hindi siya madulas. Yan. Ngayon alamin natin kung magkano na nga ba si Suzuki Raider FI ngayong 2024. So April ngayon mga ka-general, So ito yung presyohan niya dito sa General Santos City. So ang cash price niya mga ka-general is nasa 1,500. Yan. Tapos ang kanyang down payment is nasa 17,000 pesos. At magkakaroon ka ng 36 months monthly installment na 4,943. Yan.
So yun lang mga kainral, no? Kung umabot ka sa part ng video na to, is gusto kong magpasalamat sa patuloy na panonood at suporta sa ating munting YouTube channel. So kung meron kayong mga motor na gusto natin i-topic, comment down below lang at pag-usapan natin yan. So again, ride safe. Bye-bye!